Magandang buhay! Para sa ating edukasyon sa pagpapakatao, grade 9, tayo ay magpapatuloy sa pag-aaral ng ating Module 12, Lipunang Pang-ekonomiya. At ang ating pong paksa ay, ang mabuting ekonomiya ay napauunlad ang lahat. Para sa ating ika-4 na linggo, ikatlong aralin. Matapos mapag-aralan ng module na ito, inaasahang ang mag-aaral ay napatutunayan na, una, ang mabuting ekonomiya ay iyong napauunlad ang lahat. Walang taong sobrang mayaman at maraming mahirap. Pangalawa, ang ekonomiya ay hindi para lamang sa sariling pag-unlad, kundi sa pag-unlad ng lahat. At pangatlo, ang pagmamalasakit sa kapwa ay pangunahin sa pag-unlad ng lipunang kanyang ginagalawan. Para sa ating paunang pagsubok, piliin ang titik ng tamang sagot sa mga katanungan. Ito ay pangunahin at pundasyon sa pagkamit ng mabuting ekonomiya. Letter A, patas na pamamahala. Letter B, produktibong manggagawa. Letter C, progresibong pagninegosyo. Letter D, pagmamalasakit sa kapwa. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo. Ang tamang sagot ay letter D. Ang katanungan, bakit ang mabuting ekonomiya ay napauunlad ang lahat? Letter A, may pamahalaang sumusugpo sa pang-aabuso ng mga negosyante. Letter B, may negosyanteng kayang payamanin ang mga manggagawa nila. Letter C, ang bawat sektor ay nagiging mapanagutan at mapagmalasakit sa kanilang kapwa. Letter D, ang mga manggagawa ay masisipag sa kanilang trabaho. Ang tamang sagot ay letter C. Para sa ating ikatlong katanungan, anong hugis ang naglalarawan ng mabuting ekonomiya? Letter A, letter B, letter C, or letter D? Ang tamang sagot ay letter C. Para sa ating ika-4 na tanong, bakit mahalaga ang ginagampanan ng pamahalaan sa mabuting ekonomiya? Letter A, sila ang sumusugpo sa mga abusadong negosyante. Letter B, sila ang nagpaparusa sa mga kriminal at lumalabag sa batas. Letter C, sila ang may kapangyarihan na magtakda ng buwis. Letter D, sila ang namumuno at nagbabalik ng serbisyo sa taong bayan. Ang tamang sagot, letter D. Para sa ating ika-5 katanungan, gaano kahalaga ang sektor ng manggagawa sa mabuting ekonomiya? Letter A, sila ang nagpapatatag ng lipunang pang-ekonomiya. Letter B, sila ang ginagamit ng mga negosyante. Letter C, sila ang nagpaparami ng buwis. Letter D, sila ang nagiging biktima sa mga pang-aabuso. Ang tamang sagot ay letter A. Balik-aral. Kunan ng mga tamang sagot ang crossword puzzle batay sa mga hinihinging kasagutan na nasa loob ng mga kahon. Para sa ating unang katanungan, sentro at lubusang naapektuhan ng mabuting lipunan. Ang tamang sagot ay para sa ating ikalawang katanungan, pababa,
kailangang matiyak sa manggagawa upang sila ay maging produktibo. Ang tamang sagot, sundalo. Para sa ating pangatlong katanungan, hinihikayat ng pamahalaan na makapasok sa ating bansa. Ang tamang sagot, sa number 4 natin na katanungan, ibinabalik ng pamahalaan sa taong bayan mula sa kaban ng bayan. Ang tamang sagot ay serbisyo. At para sa ating huling katanungan, binabayaran ng mamamayan upang magkaroon ng laman ang kaban ng bayan. Ang tamang sagot ay buwis. Magaling. Buti pa kayo, sana dyan na rin kami nakatira sa Pasig. Ito ang ilan sa mga comments ng maibalita ni Mayor Vico Soto sa kanyang FB account na ang pamahalaang lungsod ng Pasig ay bibili ng mga gadgets para sa mga mag-aaral nito. Iniisip ito ng lokal na pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan sa edukasyon ng mga Pasigueñong estudyante. Sa panahon ng pandemya, ang mga kabataan ay hindi muna pinalalabas sa kanilang tahanan. Nakatutuwang isipin na mayroon ding punong bayan sa ibang mga lungsod sa NCR na nagpasya ring bumili ng mga gadgets para sa kanilang mga mag-aaral. Ngunit, kailangan din nating harapin ang realidad na talagang marami rin sa lokal na pamahalaan ay walang kakayahang suportahan ang kanilang mga mamamayan sa ganitong panahon ng pandemya. Maaaring hindi nila talaga napaghandaan o maaaring wala silang ganong kalaking perang kayang gastusin para sa ganitong kalaking pangangailangan. Sa iyong pananaw, gaano kahalaga na ang isang bansa ay may mabuting ekonomiya? Kung ikaw ay isang bilyonaryong negosyante dito sa Pilipinas, paano ka makatutulong sa pag-unlad ng iyong mga kababayan? Magbigay ng 3 paraan. Iba-iba ang kalagayan ng lipunan pang-ekonomiya sa iba't ibang bansa at lugar. Naapektuhan ito ng mga iba't ibang salik o factors. Ang mga katangiang ito ay nagiging dahilan upang maapektuhan ang uri ng ekonomiya sa isang lugar kung ito ba ay maayos o di maayos na ekonomiya. Halimbawa, kung ang mga namumuno sa pamahalaan ay patas at makatarungan sa pagbabahagi ng kaban ng bayan, ano kaya ang magandang maidudulot nito sa ekonomiya? Paano naman kung tiwali ang mga namumuno? Isa pa sa mga katangiang nabanggit ay ang pagiging produktibo ng mga manggagawa sa isang lipunan. Ang mga manggagawa ay may napakahalagang papel na ginagampanan upang ang ekonomiya ay maging maayos. Sila ang may malaking bahagi at lakas na nagpapatatag sa ekonomiya ng isang lipunan. Depende sa antas ng kanilang pagiging produktibo, masusukat dito ang kaunlaran o
o kahirapan ng isang lipunang pang-ekonomiya? Sa iyong pananaw, ano-ano ang mga dahilan kung bakit nagiging produktibo ang mga manggagawa? Ano-ano naman ang nagpapahirap sa mga manggagawa? Upang masabi nating mabuti ang kalagayan ng ekonomiya ng isang lipunan, dapat napauunlad nito ang lahat ng tao. Walang kakaunting mga tao na sobrang yaman at hindi maraming tao ang labis na naghihirap, kundi ang karamihan ay nasa gitna na hindi namang mayamang-mayaman, ngunit hindi naman sila hirap na hirap sa buhay. Mayroong tatlong pangunahing social classes sa Pilipinas. Ang mayaman, pangalawa, ang middle class, at ang pangatlo ay ang mahirap. Maaari nating ilarawan ang kalagayan ng ekonomiya sa isang lipunan batay sa dami ng mga social classes nito sa isang lipunan. Halimbawa, kung ang kulay blue ay ang mayaman, ang kulay green ang middle class, at ang kulay orange naman ay ang mahirap. Sa dalawang hugis na ito, alin ang masasabi nating hindi mabuti ang ekonomiya at alin naman dito ang mabuti ang ekonomiya? Ang tagsulok ba o ang hugis diamond? Ano ang masasabi ninyo sa hugis tagsulok? Tama, ito ay naglalarawan ng hindi mabuting ekonomiya sapagkat mas marami ang mahirap. Samantalang pagdating naman sa hugis diamond, ito ay naglalarawan ng mabuting ekonomiya sapagkat mas malaki ang bahagdan ng middle class. Ngunit ang mas mahalagang katanungan na dapat natin bigyang pansin ay paano natin makakamit ang isang lipunang may mabuting ekonomiya. Ang una dito ay ang pagmamalasakit sa kapwa. Ito ang una at pinakapundasyon ng isang mapanagutang pamamahala, pagninegosyo, at paghahanap buhay. Upang makamit ang hinanais ng lahat na isang mabuting ekonomiya, mahalagang tinitingnan ng bawat sektor ang kapakanan ng iba kaysa sariling pakinabang lamang. Ang pangalawa ay ang patas na pamahalaan. Mahalaga ang ginagampanan ng pamahalaan dahil sila ang namumuno sa ating bansa. Dapat silang maging tapat at patas sa kanilang pamamalakad. Kapag ang mga opisyal ay hindi tiwali, ang kaba ng bayan ay nagagamit ng tama. Naibabalik nila sa taong bayan ang mga tamang serbisyo at programa na higit na makapagpapaunlad sa bayan. Kung kaya't bilang mamamayan, tayo ang nagluluklok sa mga nasa pamahalaan. Ang pangatlo naman ay ang progresibong kalakalan. Ang mga negosyante ay napakalaki rin ang ginagampanan sa mabuting ekonomiya. Ang mga nagninegosyo ang pinagmumulan ng mga trabaho at hanap buhay ng mga manggagawa. Gayon din, ang mga kumpanya ang nagpapasok ng malalaking buwis sa bansa na nag-aambag sa paglago ng kaba ng bayan. Sila ay nagiging masigla sa kanilang kalakaran kapag wala silang aalalahanin. Sila ay maaaring pahirapan ng pamahalaan. Ngunit hindi sila maaaring mang-abuso sapagkat sila ay mananagot sa batas. Ang ikaapat ay ang produktibong manggagawa. Kung ang mga manggagawa ay masiglang naghahanap buhay, tunay na patatatagin nito ang ekonomiya ng lipunan.
Sa ganitong kapamaraanan, sila ay nagiging produktibo at nakapag-aambak din sa paglago ng kaba ng bayan sa pamamagitan ng kanilang buwis sa pamahalaan. Kaya, napakahalaga ang mga kabataan ay sinisimulan na nila ang pagpapaunlad ng kanilang sarili. Kung ang mga paraan na ito ay may sasakatuparan, hindi na sasabihin ng iba, sana tagapasig na rin ako. Mabubura ang ganitong salita sapagkat laganap sa buong bansa ang kaunlaran dahil nadarama ng lahat ang mabuting ekonomiya sa kanilang lipunang ginagalawan. Para sa ating paglalahad, ang panuto, isulat sa patlang ang mga salitang kailangan batay sa iyong napag-aralan. Ano ang kailangan nating gawin upang tayo magkaroon ng mabuting ekonomiya? Ang tamang sagot, magaling. Para sa ating pagpapatuloy ng discussion sa ating group chat, sa ating klase, tayo magkakaroon ng pagsasanay, pagpapahalaga, at palapos na pagsusulit. Hanggang sa muli, maraming salamat.